Sabi sa John 8:32, makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Alam niyo po, nakaka-bless kasi kanina po, nagka-tricycle po ako. Yun po yung anak buhay ko ngayon, tricycle. Tinawagan ako ni Brother Ed. Una siya muna tinawagan ko. Maya-maya tumawag din siya sa akin, nakausap nga po kami. Nasabi niya, magkakaroon po kami ng gawain dito sa may lugar po ni Kuya Jinel. So, purihin po ang Panginoon dahil talagang nakita ko po na kung paano po kumikilos yung Diyos. Amen? Amen. Kasi po kanina talagang sabi ko, Lord, kalooban mo yung maganap, hindi Yes. po yung kalooban ko. Alam niyo po, doon sa pagka-tricycle, kikita po ako doon kahit 3 oras lang ng 500. Wow. No? Umalis po ako doon alas 6 ng gabi. Yung asawa ko nga nag-chat na sa akin eh. Dad, nasaan anak? Kasi labasan po nila ngayon sa Isitan. Sa Carriedo po, sa may Quiapo. Doon po nagtatrabaho yung asawa ko. So yung nga po, kagaya po ng narinig natin, yung kalayaang tinutukoy ng ating Panginoon, yung makalaya po tayo sa tawag ng kagustuhan ng ating laman. Amen? Kagaya po ng narinig nyo, kami po tatlo galing po sa may UP, University of Prison. Ako po'y nakakulong ng 1 year, 11 months, 11 days sa Manila City Jail. At nung panahon ako po'y labas-masok sa loob ng kulungan. 2005 nung mag-umpisa po ako mangulungan. Nakulong ako ng Quezon City Jail, nakulong ako ng Bigutan Jail, at uling pagkakulong ko dito po sa may Manila City Jail. Nakulong ako sa iba't ibang kaso, pero hindi ako nakulong sa drugs. Pero nagda-drugs po ako. Nakulong ako, madalas na ang nagiging kaso ko, martyr. Ako po yung mawak ng isang gang. Kilala po itong gang na to, TBS. Naging OG po ako ng TBS sa iba't ibang lugar. Nagtayo po kami ng iba't ibang chapter. At doon sa bawat lugar na pinupuntahan ko, nakakadisgrasya po ako ng tao. Kasi po lumaki rin po ako sa isang pamilya na napakagulo. Nakulong ako ng 1 year, 11 months, 11 days dito sa Manila City Jail. Ang kaso ko po noon, murder, homicide, robbery. Nang hold up kami sa may Oroqueta, kung alam niyo po yan. Na malapit sa SM San Lazaro, na dating Kareran. Dati po, hindi pa po SM yan. Umakit kami ng jeep ng mga barkada ko, yung mga TBS. Dati dala ko pa rin. Dagger, pero ngayon po rin ng Panginoon. Amen? Tinuruan ako ng Diyos at pinalaya ako sa mga bagay na masama. Palamura din po ako. Bastos ako sa magulang. Bastos ako kahit kaninong tao. Hindi mo ako makakausap ng tama. Ang salita ko palaging may mura. At kung mayabang ka, mas mayabang ako sa iyo. Amen? Pero salamat sa Panginoon dahil mayroong Diyos na nagtatama. Yes. Nagtutuwid. Kagaya po ng sinabi ng ating kapatid ni Brother Jinel, na kung saan kapag kinilala mo siya, tinanggap mo sa buhay mo, walang hindi kayang ayusin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Tinanggap ko ang Panginoon 2016. Amen? 2016, 2014 po kasi lumaya ako sa jail. Na yung kaso ko, 4 po yung naging kaso ko. At nung panahon na yun, wala po akong kakayahan para makalaya. Kasi yung korte, yung kaso natin, kaso namin, hindi po aandar to kapag wala kang pera. Alam niyo po sa korte, hindi ka tatawagan ng hearing kapag wala kang pera, lalo na yung mga branch mo, RTC. Amen? Alam niyo po, mayroong mga katulad nila, Brother Jinel, nila Kuya Ed, mga pastor na pumapasok to, binabastos ko yan. Hindi po ako nakikinig dyan. Sabi ko, kung merong Diyos, doon sa pastor na nangangaral noong panahon na yon, bakit hindi niya ako inilagay sa isang pamilyang maayos? Hindi niya ako inilagay sa pamilyang maganda. Ni sana, yung karakter ko, yung kinalakihan ko, naging maayos. Tama po? Hindi po ako naging basagulo. Kasi lumaki ako sa squatter area. Alam niyo po yung release? Nag-release po ako. At yung tatay ko, wala akong natutunan, wala siyang tinuro sa akin, Diyos. Ang tinuro sa akin lagi ng tatay ko, huwag kang magpapagrabyado, anak. Amen? Nung makulong po ako sa Manila City Jail, ang dami kong barkada, kaibigan na kung saan talagang nandiyan ako pagka kailangan nila.
Pero alam niyo po, nung makulong ako, lahat ng kaibigan ko nawala. Walang dumalaw. Pamilya ko nawala. Nawala din. Katulad ng sinabi ko, merong isang pastor na pumapasok doon na narinig ko. Hindi ko siya ginagalang. Pero alam niyo po, minsan nakarinig ako na napakagandang kanta. At yung kantang ito, dito po ako tinamaan at doon ako lumapit sa Panginoon. Sabi nung kanta, di ko makakalimutan ang gawa ng Diyos sa aking buhay. Nung marinig ko yon, mga kapatid, naluwa ako eh. Kasi bakit? Naalala ko yung mga masamang ginawa ko nung bago po ako makulong sa jail. No? Sabi ko, Lord, yung buhay ko, bakit ko ginagamit sa mga bagay na masama? Hindi ko ito ginamit sa mga bagay na mabuti na gusto ko. Pangalawa, nasundan pa ng isang kanta. Sabi ng kanta, di ko makakalimutan kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Nung marinig ko, Lord, napakabuti mo sa buhay ko. Amen? Amen! Kasi anong panahon na yun, kapatid, bago ako mapunta sa jail, katakot-takot na torture inabot ko sa mga kapulisan bago ako makarating ng Manila City Jail. Hindi na ako gusto dalhin sa Manila City Jail, sa salvage na po ako. Bakit? Yung napatay ko, yung chewy niya ang nakahuli sa akin. Ayaw na po nila akong dalhin doon. Pero alam niyo po, hindi ko alam na meron palang layunin ng Diyos sa buhay ko. Amen? Alam niyo po, nung panahon na yun, nung marinig ko yun, hindi ako nakikinig sa mga ganito eh. Kahit para sa akin, hindi ako totally naniniwala na sa Diyos. Amen? Alam niyo po, nung panahon na yun, unti-unti nung marinig ko, napakabuti ng Diyos. Para bang may kakaibang umipo sa akin na pumunta ako sa chapel ng Bahala nagang po kasi ako. At doon, bigla na naman po ako lumuhod. At habang lumulod ako, umiiyak ako, tumutulo yung sipong ko, pinagtatawanan ako ng mga kakosa ko. Yung mga kalugar ko. Sabi ng mga kalugar ko, sinugnog ko. Sira na yung ulo. Alam mo sa laya kapag biniro mo yan, pakasaksakin ka niyan. Paraling tayo niyan. Pero iyakin ka na yan. Nakunahan niyo po? Alam niyo po, habang naririnig ko yung parang wala akong naririnig na pangit. Na parang bang sa akin, napakaganda nilang pakinggan. Alam niyo po, nung panahon na yun, hindi ko inintindi yung mga taong napapakinggan ko. Hanggang sa nung panahon na yun, sabi ko, Lord, kung totoo ka, bigyan mo akong chance makalaya dito sa loob. Apat po yung kaso ko, murder, homicide, robbery, serious physical injury. Yung pamilya ko, pinabayaan na po ako. Yung mga kaibigan ko na napakarami, hindi ko man lang nakita sa loob ng Manila City Jail, na dati kasama ko doon sa paglalayag namin sa TBS, na kung saan kami napupuntang lugar. Alam niyo po, nung lumaya po ako, meron pa po akong dalang sakit. Doon sa sakit na yun, 2016, December 25, tinaningan na ako ng doktor. Amen? 2016, December 25, nung panahon na yun, ang alam ko, wala nang pag-asa para mabuhay ako. Alam niyo po, nung lumaya ako, may dala pa po akong sakit. Nagkaroon ako ng tama sa baga, at yung kinakain ko, hindi na po tinatanggap ng katawan ko, ng tiyan ko, sinusuka ko na po lahat. At alam niyo po, nung panahon na yun, habang nakatambay ako doon sa trabaho market, meron akong isang tao na naka-enkwentro. Sabi ng isang tao na naglalakad doon, meron po siyang isang taong hinahanap. Amen? Habang nagtatanong siya sa akin, sabi niya sa akin, meron akong taong hinahanap dito. Tinanong ko siya kung sino yung taong hinahanap niya. Nandun po ako sa may trabaho market. Kung alam niyo po yun sa Sampaloc. Maya-maya yung lalaki nagtanong sa akin na may hinahanap siyang tao. December 25, 2016, bigla po siyang umalis. At pag alis niya maya-maya, bumalik